no? So, gihangi ko kamo sa pagpanindog. Palihog ko kuha sa inyong Biblia. Open your Bible in the book of Deuteronomy, chapter 18, verses 10 to 12. Okay, so ang Papa, mauni sila ang haligi, no? Haligi ng tahanan. Ang Mama, unsa man ang Mama? Ilaw ng tahanan. Ang anak, unsa man ang anak? Tigpalong sa ilaw. Okay. Sige, so nakita na si Iman. Okay, so nakita na? Okay, murag hinay man. Okay, so ako yung mabasa sa verse number 10, kamo sa verse number 11. And then atong dunganon sa verse number 12. Murag manggahi atong mapangig sa katugnaw no. Okay. So, exercise lang ninyo. Okay, untag sa iyo pamampod. So, the Bible says in verse number 10, there shall not be found among you anyone that maketh his son or his daughter to pass through the fire, or that useth divination, or an observer of times, or an enchanter, or a witch. Okay, verse number 12, everybody read. For all that do these things are an abomination unto the Lord. And because of these abominations, the Lord thy God doth drive them out from before thee. Shall we pray? Precious loving Father, Lord, salamat Ginoo. Ninintak na sa kamuntagon. Salamat Ginoo sa tibuok semana. Ikaw Ginoo padayon nagauban, nagkapanalangin. Salamat Ginoo sa imong faithfulness. Salamat Ginoo sa imong grasya kaluoy nga nagasustain sa matag usa. Salamat Ginoo sa mga butang nga gialaw nimo sa imong kinabuhi. And again Lord, salamat this day nga imong gihatag sa matag usa nga diin kami makasimba karon sa espiritu ug kamatuoran. Another time nga imong gihatag nga diin kami makatuon sa imong pulong. Akong pagampo Ginoo nga pinaagi sa tabang sa balang espiritu. Tugot yamahan nga naami makatunan. Dili kini mulabayng kawang sa mong kasing-kasing una-una. Gamit ako Ginong instrumento lamang. Anoint my lips. Empower me with the power of the Holy Spirit, O God. And I pray Ginoo una man sa tanan. Unsay nakita nimong mga sala. Lama Ginoo sa mong kasing-kasing. Lord, pasaylo ami. Ikaw Ginoo magatabang ka namo amahan. Badlong nga Ginoo ang buhat sa kaaway nga makapadisturbo, makapadistra karon sa pagpaminaw sa imong pulong. Giklaim na ko ang akong kadaugan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Makalingkod ka mo? So this is the last Sunday nga magtuon ta ni ini nga topic. So next Sunday, another topic na pod ang pagkahisgutan. But si Sir Jolly na ang magdala. Alright. So hoping and praying nga sa manglabay nga mga Domingo, naagyod tayo na kutlo nga mga pagtununan. Amen? So first topic nga atong gisgutan, ang pagka-importante sa pagtuon sa Biblia. Amen? And then, ikaduha, kini nga topic karon, this is part number 3, ang pagbiya o paglikay sa mga dulumtanan sa Dios. So, let's review sa first point, aron atong mahibalan, aron atong ma-recall unsay mga butang nga dulumtanan sa Dios. Okay, so number 1, ang tawong bakakon. Okay, so ang pagpamakak dulumtanan kini sa Dios. And number 2, ang tawong masukihon o bagulbulan. No, kanang sigil na lang tagbagulbol, dili ta maguntinto. And number 3, ang pagsulob sa bisti nga iya sa lalaki kung ikaw babae o iya sa babae kung ikaw lalaki. And number 4, ang pagkabayot o pagkatumboy. Lakip ang pagpakig-amigo kanila, bisan ang pagpapuyo kanila diha sa imong balay. And number 5, ang dili makiangayon sa hukom. Okay? And number 6, ang paghalad sa Dios ni anang may mga diferensya o daot. So God deserves the best. So everything nga atong buhaton, labi na sa Ginoo, buhaton na to ang pinaka-the best. Amen? Kay basin ba, that's the last time nga imong gibuhat ang pinaka-the best. So God deserves the best. And number 7, ang pagbaton, pagsimba, ingon man ang pag-apil sa mga pista sa mga Diyos. Okay? So, gi-quote na to ang mga versikulo last Sunday. And then another point na po, point number 8, number 9, and then number 10. So, human na dayon ta ni ini nga lesson. So, human, next Sunday, mag-exam na dayon ta. Okay. So, okay, wala bitaw ha.
So, sa verse nga ato ang gibasa, in verse number 10 down to verse number 12, the Bible says, "There shall not be found among you anyone that maketh his son or his daughter to pass through the fire, or that useth divination, or an observer of times, or an enchanter, or a witch, or a charmer, or a consulter with familiar spirits, or a wizard, or a necromancer." So, kaya mo lang tawon, gisgutan na ni Pastor King sa yung Sunday School, no? So, ato, reminders lang po ni nato, ilabi na sa mga, wala atong time nga, si Pastor King ang nagtudo Sunday School. So, number 8 nga point, ang pagpalina, no? Kasi kakatrayaan ang pagpalina. Diba sa una, pag gikanta sa minteryo, inigawas na to, maadto magit, no? Mangita anang aso nga gihaling sa mga bata. Diba, no? Pagpalina, no? Moagi din ta. Okay? And then, pagpatagna. Wala pa sa screen, no? Okay, ang pagpalina, pagpatagna. Oh? Kasi nakatry pagpatagna diri. You know? Kita ta na tagnaon ang imong kaugmaon, pinaagis braha. Ano? Lantawon dayon ang imong kaugmaon, no? Unsay mahitabo nimo bulang kristal. Oh. Pagpahimalan. Oh, anting-anting. So may naay anting-anting karon diha. No, na kay mga ligngin nga imong ginabakos. Pastor, akong ligngin res kuan pastor, di man matangtang. Basig bun ina. Okay, lumayan. Oh, na also na nakarong asin. Oh. Diwata. Oh, espiritista. Oh, kana si Ilado, kana si kuano, kana si Id Kaluwag. Oh, si Id Kaluwag ba? Kailan mo? Oh, tagdaon kani mao ni. Kaya mo lang tao nang dagway mura man pug. No, di ba? Nasa Jessica Soho gamit gitawag si Id Kaluwag kato kunong sa dagat na ba nga kuan man siguro mana nay moaging kababalaghan nga barko. Oh, cruise ship may himan-himan kuan di ay. Ano? Wala, kwarta na. Or ungo. Ungo, haman sa ungo, ara, ungo. Ay na muglingi si Muntapad. Okay. Or pagpangutana sa patay. Oh. Usay mo ato tag menteryo, mingon ba gitag Manong, bantay biyan taon mi. So, pagbantay patay naman na. Diba? So, unta kitang mga Kristohanon dili na nato ni i-practice. Amen? No, in verse number 11, naigingon diya kanang charmer. Unsa man ang charmer? Someone who uses spells, incantations, or charm to manipulate or influence others. Kanang mogamit og hurim-hurim, lumay ba lumay? No, maunang mga charmer. Mugamit og lumay, basin. No, na siguro may nakita na, di ba? Natin nakita sa social media. No, nga gilumay. Okay? And then kanang gitawag consulter with familiar spirits. No, a person who seeks guidance or information from spirits often believed to be deceased or supernatural entities. Okay? So maunang mga pakikistorya sa mga espiritu. So, in Leviticus 19, verse number 31, regard not them that have familiar spirits, neither seek after wizards to be defiled by them. I am the Lord your God. So, ikaw, kitang Kristohanon, dili na tamo, dool anang mga inunana nga mga klase mga tao, nga, palihog ko kog pangutana, be, nga, asa na, unsay nahitabo ani? Asa na, hello? Okay, nabi Kristohanon nga nailhan ako nga naa sa balatian. Miduol hinoon sa mananambal Kristohanon na unta. Okay, wizard. Unsa man ang wizard, pastor? Barang ba barang? No, barangan ba barang? Oh, ug naa kay kontra mo adto din ka sikihor. Dalanan kag picture. Ipalihog ko ani, paburutan ng tiyan ani. Oh, tugki naghubag.
nahubagan. Bagan sa likod. Nya ang gipabarang, gapatambal man pod. Gapatambal, siyang hubag sa likod. So, pag uli niya, lipay siya, kinawala ang hubag. Siyang likod, ulian man. Paglingkod niya, sakit man. Ako, kinibalin na siya lubot ang hubag. Huwag hapon mawala. Okay? And then, necromancer, someone who claims to communicate with the dead. Mauni ang pakikistorya sa mga patay. So, kayo mong lantawon, kining mga tawhana, inunani, dili na takinahiran mo dool pa. Panahon nga naatay balatian, ayaw na pagpatambal. Niya na. Amen? Bisan si Kristo, gitagaan ba niya importansya pagtagad ang kanang mga doktor. In kamalatawon. Okay, palihog ta. Okay? Luke chapter 4 verse number 23. And he said unto them, Ye will surely say unto me this proverb, Physician, heal thyself. Whatsoever we have heard done in Capernaum, do also here in thy country. Kung naatay balatian, una, musang pitas si Ginoo. Amen? Kaya kung mudool ta niya, pastor, naamang kung sila'y gahom, pastor, nga makaayo. Dili man nagahom sa Dios, gahom na si Yawa. Hello? Busa, kung panahon nga naatay balatian, una sang pita ang Ginoo. Amen? Ikaduha, gitagaan kag kaalam sa Ginoo, na ay doktor, na ay ospital, anha, tadiha. Amen? Pastor, wag magyud maayo, pastor. Muadto na lang ko dito. Magkinahanglan dito, puti nga manok, lunlon puti. Magdala rin tag, lunlon po nga itom nga manok, ahaman ta, pangitaon dito, kaya tomyan sa bungtod. Himan-himan, wa ang gihapon day mauli. Diba? So, pagsisa, paghatag importansya sa mga doktor, ug bisan ang ilahang rule, mao ang pagtambal. Amen? So, dili gayud kanato kalimtan, ang Dios mao'y atong unahon panahon kung aduna kitay balatian. Kaya ang Dios adunay gahom sa pag-ayo. Amen? No? So, another gitudlo sa Bible, kung naatay balatian, modool ta sa pastor. Amen? Mangayo taog tabang pinagis pag-ampo. Amen? Okay. So, dili nagikinahanglan nga moduol ta na ang pagpalina, pagpatagna, paghimalad, anting-anting, tagtuo kag di ka madutlan pag naa ka ni ana. Watay laing anting-anting oy si Kristo, si Pastor Ipay pasulti ang atong anting-anting si Jesus na sa tong kasing-kasing. Amen? Kana, okay? So, lumayan, diwata, espiritista, ungo, or pagpangutana sa patay. Okay? And then, number next. Okay, this is number 9. This is number 9. Basig sa yura ta mahuman karon. Okay, number 9. The Bible says, the froward is an abomination to the Lord, but his secret is with the righteous. So, number 9, nga punto, nga dalumtanan sa Ginoo kaning tawong rebelde. Hello? Froward, okay? Froward means habitually disposed to disobedience and disposition. So, habit na nimo nga mo disobey ka, musukol ka, no? So, in other word, from froward means contrary, rebellious, stubbornly wrong. The Bible says, Proverbs chapter 2, verse 12 to 15, to deliver thee from the way of the evil man, from the man that speaketh froward things, who leave the paths of righteousness. Ang taong rebelde, mubiya gyud na sa dalan sa pagkamatarong. Mamay gisulti sa Bible, okay? To walk in the ways of darkness, ampay kina niyang pagpakasala. Nakadungog na sa kamatuoran, nakabalo na sa kamatuoran, pero dito gyud gihapon ngit-ngit. Dito gyud gihapon sa pagpakasala. Ang ano man, rebelde. Hello? Okay, padayon ta. Who rejoice to do evil? Tiyaw mo na. Kaingong di man siguro niluwas na kay murag ganahan pa man mubuhat og sala. Ikaw kung tinuod lang ta nga luwas, panahon nga makasala ta makonsensya ta oy. Amen. Panahon nga nakasiyat ka, ay murag di gyud makaya sa kong konsensya. Nga naman luwas man ka. Ang balaang espiritu na naman nimo. Pero kung murag ganahan pa ka, punong hagi pa. Hala, who rejoice to do evil. Usa man na, pastor, froward, rebelde. Klaro kayo sa Bible, no? And delight in the frowardness
of the wicked. Kasagaran na bang mga rebelde, mauragid po ni mag-uban. Busa sosihag yun ang imong kauban. Kay basin dadon ta na, tudluan ka ni ana. Pagrebelde. Okay? Next. Whose ways are crooked and they forward in their paths. No, ang tawong nagrebelde, nagalakaw diha, sa kangit-ngit, mobiya diha sa matarong o mupili sa pagpakasala. Mas gipili pa nimo, no? Kaya mong lantawon, kabalo na unta ta sa principle sa Bible. Like for example, kanang gitudlo sa Romans chapter 12 verse number 2. Sa may gitudlo diha. And be not conformed to this world. Pero, wa ko kabalo. Wa ko kabalo ha? Basin nilantaw pa ka sa concert ni Kuan. Elias. Basi ka pakuyap-kuyap ka dito, aron ulon ka nga Elias. Don't you know nga katong nga celebration ang ilang tao ba? They celebrate Pride Month. Kunya, kung naa ka dito, naglantaw ka, kilig po ka. Sa mo tapag, Sir, nagkuhan namin ito ba, Sir? O kung milantaw. Pero ikaw, Kristohano, niya nilantaw yung ka dito, nikdot-dot yung ka dito. Elias! Pride Month. Kristohanon. Baptist. Naa dito. LGBTQIA+. Giselebrate. Pag-ana ni Elias, alay! Kilig po ka. Sige, sulti sa Bible. And be not conformed to this world. Nakasubscribe pa ka sa page ni Elias, pero sa PBBC Tubod, wa ka ka-subscribe. Naka-follow ka tanan. Pero PBBC Tubod, wala yun. Hello? Daghang paagi ang Kristohanon magrebelde, una si pastor. Dauto ng pastor. Di ba? Bantayan og unsay sayop makita. Sa pagyod, ipanabi ang pastor. Unsay gitudlo sa Bible mahitungod sa pagrespeto sa leaders. 1 Thessalonians chapter 5 verse 12 to 13. And we beseech you, brethren, to know them which labor among you and are over you in the Lord, and admonish you, and to esteem that very highly in love for their works' sake, and be at peace among yourselves. Amen? Si Pastor dili na to kontra atong amigo. Amen? Every time nga madungog na to, maigo ka sa wali, pasalamati na. Amen? Pasalamati na. Ayaw kontrahi si Pastor. Amen? Ayaw daota. Kaya number one nga gidaot nimo, kung daoto nimo ang Pastor, number one gidaot nimo ang Ginoo. Ngano man? Because I will give you pastors according to mine heart. Ginoo may nagbutang diha. Amen? Pasalamati na lang. Okay? So, pwede ka makarebelde sa pastor. Okay? And then number 2, kasagaran kini sa mga kabataan. No? Pagrebelde sa ginikanan. Kung man, pastor, kanang kusog na kayo musukol sa ginikanan. Mga kabataan, karon lahi, ragyaw kayo sa unang panahon. No? Aha naman nakafocus ang mga kabataan karon sa gadgets na lang. Mao nang naalay dili mahatag sa ginikanan, maghikog na. Nalay dili mahatag sa ginikanan, maglayas-layas na. Okay raw tag dinagin mo uli, mabalik ra ba gyud? No, dako na kay gigastong ginikanan para sa pagpag-eskwela. Man, tuas computeran. Tuas inuman. Pagrebuild is ginikanan,
Ano ingon mga ikaw ray, sa unang panahon, ingon tag ikaw ray anak nga musukol sa ginikanan. Karon unsa naman pastor? Ikaw ray inahan nga musukol anak. Baliktad na. Oh? Dili mo dawat og mga pagtambag. Hey, paminaw. Kung tambagan kay tas nung ginikanan paminaw na to na. Hello? Abi kay nakahuman na tag eskwela ron sa imong nahuman di na ka maminaw? No. Ayaw gyud. Abot yung panahon. Ug ginana ta nga kinaiya. Balik kita sa ubos. Hello? Unsa gisulti sa Bible? Titus chapter 3 verse number 10. Ang kining mga kabataan, Kristohanon nga dili bitaw maminaw og mga pagtambag. Ang gisulti sa Bible, irehis. Irehis na. A man that is an heretic, irehis ba? After the first and second admonition, reject. So ang anak niya nga dili maminaw mga pagtambag, i-reject ra niya ang gisulti sa Bible, irehis. Hello? Busa i-treasure na to na. Okay? Proverbs 30 verse number 17, the eye that mocketh at his father and despiseth to obey his mother, the ravens of the valley shall pick it out, and the young eagles shall eat it. No, see? Unsay may tabo? Wa gyud panalangin sa anak nga musukol, mo rebeldes ginikanan. Amen? Pasalamatan na lang nato. Kanos amanta maghilak, kanos amanta musultik I love you, hilak-hilak na yun pag naghigihaya na. Ma! Sorry kay ma. Wa ko nimo may obey. Wala na, patay na. Ulay na. Pusa pasalamatan nato na patay ginikanan. Amen. Oh, mga kabataan, ayaw wala gyud panalangin ang pagrebeldes ginikanan. In fact, the blessing mutaas pa ang kinabuhi kung musunod ta sa atong ginikanan. Amen. Hello. Oh, wag nahilom naman. Okay. So, refusing, makarebelde ka sa pastor, rebelde ka sa mo ginikanan, or refusing to learn and change. Okay, Deuteronomy 21 verse number 18 to 21. Now, gisulti sa Bible, kung naabi ka kay rebelde or gahig ulong anak, mao niyo ang gisulti sa Old Testament ba? Atong basahon na. If a man have a stubborn and rebellious son, which will not obey the voice of his father or the voice of his mother, and that, when they have chastened him, he will not hearken unto them, then shall his father and his mother lay hold on him, and bring him out unto the elders of his city and the gate of his place. And they shall say unto the elders of his city, this our son is stubborn and rebellious. He will not obey our voice. He is glutton and drunkard. And all the men, what's the consequence, ha? And all the men of his city shall stone him with stones. Tiyaw mo na? Kung naay anak nga badlongon in the Old Testament ba? Gahigulo? Dadon sa elders. Nya, unsa pa gyud? Tabangan og bato. Nun ana. Okay? Dat hangtod nga siya, suman? Hangtod nga siya mamatay. So shalt thou put evil away from among you, and all Israel shall hear and fear. So it means, ang kining pagkabadlungon or pagrebilde, labi na sa itong ginikanan, na ani consequence. Hello? Dili na to na malikayan. Okay? Dili na to matuis ang prinsipyo sa Bible. Okay? So, next, pwede ka makarebilde sa pastor, sa imong ginikanan, and then rebeldes pulong sa Ginoo. Kabalo ka pero wala nimo gibuhat or imong gisupak ang gisulti sa Bible. No, dagan sa mga Kristohano nakiktimbayayong gihapon sa kalibutan. Like for example sa Damas,
Well, very common kini si Demas. 2 Timothy chapter 4 verse number 10. For Demas hath forsaken me, having loved this present world. No, kung ang imong kalipay mauna ang pagpakasulat ti mailhan nga aduna nakitay rebellious heart. Wala na kay kalipay sa pagsimba. Wala na kay kalipay sa pagbasa og Biblia. Wala na kay kalipay sa pag-alagad. Ang imong kalipay tuwa na dito sa barkada, tagay, inom, sigarilyo. Buot mo sabot ana. Na natay rebuilding nga kasing-kasing. Rebuilding. Forward heart. Yan ang gisulti sa Bible, it is an abomination unto the Lord. Amen? So, rebuilding kasing-kasing. Paminaw? Ang rebuilding kasing-kasing, hinungdan ka na nga adunay panagbingkil, panag-away, kagubot, ug lisod ka na inana nga klase nga tawo, lisod na higalaon. Usay kisulti sa Bible, Proverbs 16 verse number 28. A froward man soweth strife. Suma ng strife? Kanay mo sinina ba nga, bagis-bagis? Dili mo na stripe. Panagbingkil, kagubot. Hinungdan na. Ampay kay na niya. Okay? And a whisperer separate chief friends. So, klase ka na sa mga Kristohanon nga mangita gayod og sayop. Hinumduman na to nga kung adaw na kita'y kasing-kasing nga sama na, dili gayod kita magmalinawon sa atong pagkinabuhi. Amen? Busa, dapat ka na, kung naamagin nato na, kung paminaw nato, nga murag nag-rebuildi na gyud ko, nagsugo na gyud rebuildi, dapat hinulusulan nato na. Pangayuan to na grasya o pagpasahilo sa Ginoo. Kaya dili kita magmalinawon sa atong pagkinabuhi kung naatay rebuilding nga gising-kasing. Kay kanang butanga, aligot-gutan o dulumtanan na sa Diyos. Amen? Okay. And the number 10, this is the last. Number 10 nga point sa atong topic, okay? Proverbs 16 verse number 5. Everyone that is proud in heart is an abomination to the Lord. Amen? So number 10, ang tawong hambugiro o mapahitason. Oh, diba? So there is a positive, no, or healthy side to pride. Naay positive o kanang healthy side sa garbo ba? Like for example, proud kasi mo mga anak, di ba? No, salamat nga nagyog ko yung mga anak, nga mga buutan, lami kay panduklon, buutan, proud ka. Di ba no? Or no, lipay ka no, nga naa kay sa imong spouse ba? Imong bana ay salamat, no? Proud kay ko sa akong bana. Oy, kay grabe gyud inig ulay hubog. No? Kalami ra yung proud ka. No? Salamat nga no laki asawang buutan, di ba? No positive side, no, di ba? Sa pride, no? Salamat sa Ginoo, no? Sulti nimo to encourage mo sa uban, no? Dapat indot na no nga napo tay mga anak nga buutan, di ba? No? Bana asawa nga buutan. Taking pride in the quality or the effectiveness of your work. Or kana niya na. But the Bible says mainly, kasagaran gigisulti sa Bible, about the destructive side of pride. Kasagaran gyud ang gisulti sa Bible, destructive side, no? Ang makaguba nga part sa garbo. No? Because it has such great power to damage our relationships with others and with God. Kung dili ta magbantay, kining garbo, na nigahom sa paguba sa relasyon sa isig kakristohanon o relasyon nato sa Ginoo. Kung di ta magbantay ni ini. Okay? Because pride, no? Kung imong lantawon, pride is destructive when it involves wanting too much recognition. Kanabi ang gusto na lang yun nimo, ikaw na lang yun masigig daigon ba? Abi sa bati kay imong giluto, lapag kanindot gyud imong giluto.
Hello? Gusto na lang bitaw tag kita na lang gid po'y, kumbaga kita na lang gid po'y artista ba? Oh? And then, taking too much credit, wanting our own way, thinking our way is best. Katog yung ako Katog yun ako katog yun. Oh? It causes us to see the world from a selfish point of view, blinding us to our faults and leading to jealousy, envy, and judgmental attitude towards others. So, mao na'y resulta. No? Sige ingon sa Bible in Daniel chapter 5 verse number 20, but when his heart was lifted up and his mind hardened, no? Si King Nebuchadnezzar hardened in pride, he was disposed from his kingly throne and they took his glory from him. Kipanghinambog man ni King Nebuchadnezzar iyang kingdom. Yung sa naitabo, hagba. No? Bantayanan niyo Okay? If we are motivated with pride, maabot ang panahon, balik ra gihapon ta sa ubos, kay ang prinsipyo sa Bible, dili gayud mausab. God loves those who are humble, but humbles those who are proud. Kung saan na, pastor? Na, di ba? Namang ko pa yun nga, humble kayo ba? For example, hala, pag kanindot sa imong balay, oy, dili, payagra na. Sabi na, no? No? Humble ba, pero proud. O may ngulang pagkanindot sa iyong balay, ay, ang grasya sa Ginoo. May di, payagra na. Akong lolog yun. Abot yung taning. No? Abot yung taniha. Nagyo mo na ba nga, practice na, practice. Wala na siya. Pero, garpo di ay. No? Ang kuya o pagkagwapo yun mo salagmaran salagmaran yun. You know? So, ang Diyos nahigugma sa mapayob sa anon. No? In fact, the Bible says, ipataas pagkat sa Ginoo ka ng mga mapayob sa anon. Amen? Okay? So, in what ways can be pride be healthy and or appropriate? Like for example, Paul. Diri ko mo sa lesson. Romans 15 verse number 17. I have therefore whereof I may glory through Jesus Christ in those things which pertain to God. Si Paul, wala sila ang gipang hinambog, ipadako niya. Si Kristo. Wala niya gipadako ang iyang nabuhat, iyang achievement. Kundi, wala sila ang gipadako ang Ginoo. Because the Bible says, for without me, He can do nothing. Balik ta sa basic. Ang dili ta mahimong proud or karbuso, ato yung ibalik ang credit sa Ginoo. Amen? So, conclusion, kining tanan, nulumtanan sa Dios, busa ayaw pag itugot nga sa imong pagkinabuhi ingon nga Kristohanon, magpabilin kining mga butanga diha kaninyo. Kaya ang Dios musilot og masuko sa matag usa nga nagabuhat niini. Busa, pangayua ang grasya sa Dios nga imong biyaan kining mga butanga kay ikaw iya ng anak. Amen? Open and pray nga sa mga lesson nga atong gisgutan na atay nakutlo. Amen? So, humana atong lesson. Next Sunday, another lesson na po. Let's pray. Lord, salamat sa iyong pulong. Ikaw mag-bless niya ito sa ngalan ni Jesus. Amen and amen.